Yes, good morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana okay lang tayo dyan, magandang ating gising at saka kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi po itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-pray tayo sa ating Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw, gumising ka pa, huminga ka pa at saka napanood mo ang vlog ni Sir Ivan. Maganda kasi ang makaabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nagkakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kanilang mga trabaho at kagawin man lang po galing sa mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jerabi TV kung saan makaabayan, pag-uusapan natin yung mga current events dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob at labas ng politika at pag-uusapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Workforce mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating makabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Okay makabayan, siya nga pala, kumusta ang lahat? How are you today makabayan? At saka pag-usapan natin ngayong araw, ito pong tungkol po sa mga paninira na mga anti-Marcos. Naalala niyo makabayan, I think 3 days ago or 4 days ago na ba, na nagkaroon dito ng fashion show doon sa Malacanang. Nakita na ba natin? Ang ganda talaga makabayan. Pero actually, nung time na yun, nakita na po ni Sir Ivan. Tsaka, nakita ko nga doon sila si Heart Evangelista, sila si Bianca, at saka marami pang mga models makabayan. Ngayon, ito po mga Pinklawan, ito po mga Aliporis po ni Lutang makabayan, kilala naman natin sila, ginawa na naman na dito ng issue. Sabi pala makabayan, ginamit na naman daw yung pera ng kabanang bayan para daw igon lang ng event na walang katuturan makabayan. In short, ginamit ang pera ng bayan. Ngayon, sasagutin natin sila mamaya kabayan kasi meron pong nadiscovery kung saan madidebunk natin ang mga paninira po dito na mga Pinklawan. And of course, may balita rin po ako mga kabayan na I am very sure 101% marami po ang magalit dito. Marami pong magalit kay Sir Ivan, marami po ditong magkakasakit po sa puso kasi alam nyo, yung balita ng makabayan, yung tungkol po sa mga fake news. At tutulong po dito si Sir Ivan. Kasi nakita na po natin na nag-launch po yung gobyerno natin makabayan, yung kontra po sa fake news at tutulong ho dito yung TikTok, tutulong ho dito yung Facebook or Meta, yung Twitter at saka yung YouTube makabayan. So tutulong na po dito sa gobyerno para supuin po yung fake news. Pag-usapan natin yan mamaya. Also, ito ring mga kumakalat ng mga kabayan. Di ba, alam ho natin na si General Katapang ngayon ay nasa hot seat mga kabayan. At marami po itong nanawagan na dapat daw pinaparesign na dito si Katapang, dapat daw sisipakin na itong si Katapang. Kasi nga, sunod-sunod yung issue mga kabayan tungkol doon sa, sa bilibid, di ba, sa food delivery, sa mga kontrabando na ipinapasok mga kabayan, at saka tungkol dito sa pagbalik po ng mga, ng mga drugas dyan po sa bilibid. So ngayon, si Katapang, siyempre, ang sigaw ngayon ng mga netizen, ang sigaw ngayon ng mga Pilipino, napapalitan na itong si General Katapang makabayan. Ngayon, may kumakalat po. Merong malaking posibilidad. Itong pangalan ng makabayan ay kilala po natin na siya daw ang papalit dito kay General Katapang. Malaking posibilidad makabayan. Pag-usapan natin yan mamaya. And of course, pag-usapan rin po natin, ito rin tungkol po doon sa Divisoria makabayan. Kasi sa tingin ko po, parang hindi maganda ito meron kasing nanawagan na isang grupo tungkol doon sa mga Escoso Plus mga kabayan. Kasi parang naging single out dito yung Divisoria. Kung ano man yan, ipapakita natin mamaya. And of course, marami pang iba. Alam nyo na po si Sir Ivan. Palagi dito itong meron dalang bago po ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. But of course, siyempre, before tayo magsama kabayan, kukumustahan ko muna kayo at shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalists. At syempre, nandyan rin po kasama natin ang mga DDS all over the world. How are to the mga kabayan? Lalong-lalo na ay shoutout natin at pasalamatan natin ang Unity Team supporters. And
of course, thank you mga kabayan sa ating mga returning viewers, mga solid supporters dito ni Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel. Thank you so much. At lalong-lalo na, thank you po sa mga viewers ko na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At siya nga pala mga kabayan, siyempre pasalamatan rin po natin at welcome natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. So thank you so much po sa mga new subscribers. As of course mga kabayan, unahin po natin pag-usapan, ito pong dito mo tayo sa Very Smooth, kung saan pag-usapan natin yung tungkol po sa paglaban ng gobyerno versus doon sa mga fake news mga kabayan. So, for more details, let's watch this! Bayan, nagsama-sama na ang iba't ibang sangay ng pamahalaan para labanan ang fake news. Sasanga pa ang isasagawang Media Information Literacy Project hanggang sa mga kolehiyo. Naniniwala naman ang Presidential Communications Office na dapat armasan ang publiko ng katotohanan laban sa mga naglalabas ng fake news, lalo na sa social media. May ulat si Alan Francisco. Paglaban sa misinformation at disinformation, partikular sa digital landscape o internet. Ito ang layunin sa paglulunsad ng Media Information Literacy Project ng Presidential Communications Office at sa ceremonial signing ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng DepEd, CHED, DSWD at DILG sa Pasay City kanina. Sa ilalim ng MOU, ang PCO ay tatayong lead agency para sa MIL project, alinsunod sa mandato nitong magsilbi bilang tagapagtaguyod ng tamang impormasyon. Pangungunahan naman ng DepEd ang paggawa ng nationwide survey at mga tanong. Ang CHED ay may kipagtulungan sa mga state universities at colleges. Habang isasama naman ng DSWD ang MIL project sa kanilang social protection program. Ang DILG naman ay tutulong sa pakikipag-ugnayan sa mga LGU, Sangguniang Kabataan at National Youth Commission. Sa mensahe ni PCO Secretary Cheroy Garafil, sinabi niyang responsibilidad nilang armasan ang mga mamamayan para matukoy ang katotohanan mula sa falsehood o kasinungalingan. Partner din ng proyektong ito ang Meta, Google, TikTok at X. Sisimula nila sa mga kabataan dahil ang sektor na ito aniya ang pinaka-expose sa digital landscape at sa panganib nito. Ipakikilala rin nila ito sa school curriculum para matiyak ang paglaban ng mga estudyante sa fake news. Dadalhin din ito sa mga komunidad, local leaders, civil servants at ordinaryong mamamayan. What we are launching today is a unifying force that calls upon every sector of our society to join hands and ensure the triumph of truth. It is a demonstration of what we can achieve when government, private partners, and citizens collaborate for the betterment of the country. In closing, let us remember that today we are not just witnesses to history, we are architects of change and champions of a more enlightened and empowered citizenry. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naman, kinikilalang lumiliit na ang mundo dahil sa technological advancement. Naniniwala rin si President Marcos na mensahe ng proyektong ito ay dapat nakasentro sa mga kabataan dahil sila ang palaging nakaharap sa internet. We also direct our attention to young people because they are the most involved. They are the ones who consider being online, working on the internet as part of their life. It's like breathing to young people. But we must give them the tools to be able to look and see what are these things that we are reading. Totoo ba ito? Should we really be doing something about it? Should I worry? Or should I just not worry? Because this is what people are telling me. Nasa mga tao na aniya nakasalalay kung paano tutukuyin ang propaganda at katotohanan, ang datos at ang espekulasyon lang. We have to find a way to make sure that whatever the inputs our people are getting, they have the capability, they have the ability to be able to discern between truth, speculation, propaganda, and outright lies. And that is the job that we are starting here today. And we need everyone to be involved. Nabanggit din ng Pangulo ang pagsulpot ng artificial intelligence, kaya dapat aniya maalam tayo sa paggamit ng AI. With the advent of AI,
we can see that the tools that are available are becoming more and more powerful. And we're all very grateful when our machines do a little bit of their thinking for us. But it's also rather disconcerting when we are confronted by pure AI. Hindi na tao yung kausap mo, kung ano na lang pwedeng sabihin. And that's something that we have to learn how to deal with. Alan Francisco para sa Bayan. Okay mga kabayan, may papakita ako sa inyo nung time na po na nag-signature sila dun sa TARS mga kabayan. Nung nag-signature na po yung yung taga Meta, yung taga Twitter, yung taga Facebook, may napansin po ako sa sinulat po ni PBBM. At talagang ito'y agaw pansin mga kabayan kasi siya lang po ang nagsulat nito. Sabi niya dun mga kabayan, fight for the truth. At talagang naramdaman ko yan, ang gusto talagang ipahiwatig po ni PBBM. Fight for the truth. Yun nabasa ko yan mga kabayan, nung hinailat na po ng taga-RTBM, talagang tumindig yung aking balahibo. Sabi ko sa sarili ko, don't worry PBBM, kasama mo si Sir Ivan. Ipaglaban natin dito yung katotohanan. Kaya nga lagi pong nangdidibang dito si Sir Ivan, kasi gusto ko na may pakita po sa ating mga kababayan, mamayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga viewers ko dito, gusto ko na makita ninyo kung ano ang totoong nangyayari. Kontra doon sa mga lagi pong nagpapalabas po ng fake news mga kababayan at kilala po natin sila. Ayaw ko na pong pangalan nito kasi marami namang magalit kasi Sir Ivan pero kilala nyo naman mga kababayan. At least dito po, ipakita ko lang dito, sabi to, fight for the truth, ang sigaw ni Pangulong Bongbong Marcos sa launch ng Media and Information Literacy Campaign ng gobyerno. Kaisa ng PBBM admin ang Uniteam. Hello nga pala sa Uniteam, shoutout sa inyo. Sa paglaban sa fake news. Uniteam, kasama niyo po si Sir Ivan. Don't worry, nandito po palagi. So, di ba ang ganda po ng kanyang note mga kababayan? Siya lang po ang nagsulat doon. Kasi yung iba, dito lang po sila na signature. Pero si PBBM, may iniwan siya na note na fight for the truth. Ngayon, bakit nga pala na gusto itong bakit nga pala ito sinuportahan ni PBBM? Naalala niyo yung latest na nangyari mga kababayan, yung sa news outlet na yung vulgar, pinaslang pa. Yung vulgar mga kababayan, kung saan siniraan doon mismo si PBBM at klarong-klaro talaga paninira yung mga kababayan. Kaya nga sinuportahan niya ni PBBM. Di ba ang sabi doon sa balita ng vulgar na may trabaho, dumami dahil sa akin. Sabi daw ni PBBM. That is fake news mga kababayan. Kaya nga, ito po sinuportahan nga ni PBBM kasi ayaw niyang maulit ng ganyan mga kababayan at least dito. Pero siya nga pala, doon po sa mga vlogger po na lagi pong nainira kay PBBM, sa mga anti-Marcos na ngayon at doon rin po sa mga alipuris po ni Lutang, huwag kayong mga alala kasi kapag kayo naman po na mag-post po sa inyong mga accounts doon sa Twitter, di ba ang Twitter ngayon mga kababayan ay X na hong tawag niyan, sa Facebook or sa kahit saan pa na mga platforms, huwag kayong mag-alala kasi kapag mag-post kayo, at least totoo po ang inyong sinasabi, meron kayong ebidensya, meron kayong basihan. So wag kayong matakot dito kasi mababasa rin naman yan yung mga post niyo Hindi naman po yan tatanggalin po ng mga social media platforms as long as nagsasabi lang po kayo ng totoo. Okay? So diyan kasi sila nakakabahan mga kababayan. Baka daw control na ngayon yung gobyerno, yung mga mawalan daw dito yung freedom of speech or freedom of expression, mawawalan daw mga kababayan. Nandyan pa rin ho, hindi yan matatanggal as long as magsasabi lang po kayo ng totoo. Okay ba? Naintindihan ba natin? So nga mga kababayan, dito forward tayo sa, naalala nyo, di ba, opening na po ngayon sa eskwelahan, yung Brigada Eskwela mga kababayan. Ito po yung pinangunahan po ni PBBM at saka ni VP Inday Sara at doon po mga kababayan, nakita natin na si PBBM at saka si VP Inday Sara ay namintal sila sa mga upuan mga kababayan. At yun, nakita na naman po ng mga anti-Marcos, may nasabi na lang po sila mga kababayan. But before that, ipapakita ko muna sa inyo yung balita. So, for more details, let's watch this. Magkatuwang na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte ang opisyal na paglulunsad ng Brigada Eskwela. Bukod sa paglilinis, target na maisaayos para sa pasukan ang mga paaralan na nasira ng sama ng panahon. Nagpabalik si Alan Francisco.
Sabay na inikot para inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte ang Victorino Mapa High School sa Maynila para sa Brigada Eskwela 2023. Nagbigay rin ng Pangulo ng mga pintura, cleaning materials at 1 million pesos financial assistance sa eskwelahan. Game na game din silang nakiisa sa pagpipintura ng mga upuan ng mga mag-aaral. Ang Brigada Eskwela, gaya ng ginawa kanina dito sa Victorino Mapa High School, ay taunang nationwide maintenance program para ayusin at ihanda ang mga paaralan bago magsimula ang klase. Binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng Brigada Eskwela. Nakita na naman natin kung gaano kahalaga sa lalong-lalo na dito para sa Pilipinas, kung gaano kahalaga na lahat, pati yung mga magulang, yung mga teacher, kung sino man mga volunteer, pagdating sa ating mga anak, sa mga bata, ay talagang buong loob natin na tumulong para gumanda naman ang kanilang experience dito sa pag-eskwela. At ito siguro ay panibago na rin dahil nag-lockdown tayo, nakabalik tayo ng konti, pero ito na siguro ang pinakaunang ito na yung pinakaunang pasukan na medyo normal after the lockdown. Pero normal, pero marami tayong pinalitan, marami tayong inayos na mga naging reklamo. At yun ang pinagtsatsagaan at pinaghihirapan ng ating DepEd Secretary at saka si Vice President Sara Duterte. Para sa mga paaralang sinalanta ng nagdaang bagyo, tiniyak ni President Marcos na patuloy itong minamadaling maisaayos. Gayunman, sabi ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte, kung hindi aabot sa August 29 na pagbubukas ng klase ang pagkukumpuni sa mga nasirang paaralan, maaring ipatupad sa mga ito ang blended learning program para lang matiyak na hindi maaabala ang pagkatuto ng mga estudyante. Suportado naman ni President Marcos ang una nang nailunsad na K-10 curriculum o matatag curriculum ng DepEd na inaasahang magiging legacy ng administrasyon. Hi Mr. President, good morning. Hi VP Sara, magandang umaga po. Sir, can we get your reaction or comment on the launching of DepEd of the matatag curriculum, sir? It's very significant because here we are trying, ang sinusubukan natin gawin ay ayusin ang curriculum para maging mas bagay sa pangangailangan ng mga batang Pilipino. Kasi nakasama na rin dahil includes all our efforts na para pagandahin ang mga international score natin, especially when it comes to STEM at tinatawag na STEM subjects. Also, binibigyan natin ng pagkakataon yung mga after 10th grade na mamili kung sila ay mag-vocational, mag-technical training o itutuloy nila. So that's more or less the big system changes that we are doing. Una na dito yung napakaraming learning competencies. So from approximately 11,000, napababa natin to 3,000 ang mga learning competencies. And sa key stages, grade 1 to 3, dati 7 subjects tayo, binaba natin sa 5 subjects with a focus on math and reading. And then ang science natin papasok pag grade 4. Sinabi rin ng Pangulo na pinag-aaralan nila ang tungkol sa kung ibabalik ba o hindi ang pre-pandemic scheduling ng mga klase. Hindi ganun kasimple yan kasi kung pinanta natin yung schedule dahil may pandemic, tapos ngayon naman climate change ang kailangan natin pag-usapan. Dahil sa schedule yan, napakainit at pati yung mga bata hindi umatay na. Kaya kailangan natin isama sa ating pag-aaral yan kung ano yung mga dapat gawin. Bubuo rin ng gobyerno ng isang team para pag-aralan kung paano mapatataas ang sweldo ng mga guro at non-teaching personnel. Meron tayong increases sa salary standardization law, in tranches yun every year. So we're waiting for the result of that study na nandoon yung increases and then nandoon din yung pagkumpara niya sa inflation at sa mga economic indicators, forecast ng economic indicators sa mga darating na taon. Alan Francisco para sa Bayan.
Okay mga kabayan, so nakita rin po natin doon na si PBBM at saka si VP Sara na mintan sila ng ng mga upuan mga kabayan. Ngayon ito naman mga anti-Marcos, mga alipuris ni Lutang mga kabayan, basta may mima lang ho, may masabi lang po doon sa Twitter. Ang sabi po dito ni JC Punong Bayan mga kabayan, PhD pa yan, Pinklawan, pero tangat na mga kabayan. Itong si JC Punong Bayan, puro lang talaga mga paninira mga kabayan, puro lang puna dito sa gobyerno natin, wala ho silang maitutulong, kundi ang tulong ng mga kabayan, gusto na po nilang siraan dito ang gobyerno natin. Yan po si JC Punong Bayan. Alam niyo ba na si JC Punong Bayan ay writer niya mga kabayan or isang columnist? Ganyan pala yung mga ugali po ng mga columnist mga kabayan. Marami sa dito madadamay po ng mga matitino po ng mga columnist mga kabayan. Ang sabi niya dito, wala pang 1 minute ng manual work, suko na kaagad daw. 1 minute pa lang daw si PBBM at saka si VP Sara na namintal mga kabayan, sumuko na kaagad. Ano ba ang gusto nila? Gusto nila na lahat po ng upuan sa eskwelahan na yun, pipinturahan. Siya nga pala, kanina pa ako sabi na pintalan mga kabayan. Kasi sa amin kasi sa mga Bisaya, yung pintura mga kabayan, pintal kasi sa amin. So, pasensya na po, pasensya. Gusto kasi nila na pipinturahan po ni PBBM at saka ni VP Sara ang lahat po ng mga upuan mga kabayan. Ganyan ba? Ang ibig lang po kasi sabihin po nila ni VP Sara at saka ni PBBM mga kabayan, kasi siya po dito, sila pong nangunguna, normal lang ho yan. Traditional ho yan mga kabayan, lalong-lalo na si VP Sara, siya po sekretary po ng DepEd. Diba? Sabi na paipal na mga kabayan, hindi po yan paipal. Versus doon sa isang lutang kung saan yun po'y mahilig talaga sa photo ops mga kabayan. Dahil tinira nyo dito si PBBM at si VP Sara, well, titirahin ko po ang inyong sabi nyo, mamang lutang daw. Diba, itong silta mga kabayan, mahilig po itong magpa-photo ops kahit hindi na relevant. Like for example, kahit wala na si lutang po sa gobyerno natin, ang kanyang sabi niya, NGO daw eh. Ang sabi niya, yung tangang buhay mga kabayan ay tutulong na dito sa gobyerno natin, pero nakikisampid doon po sa DSWD. Marami na tayong mga pictures na nakita po na every time itong tangang buhay na to natutulong po sa gobyerno natin is ilalagay nila sa taas po ng DSWD mga kabayan para mapansin kaagad. Sila po ay nagpapansin dito. Hindi naman po sila taga-gobyerno itong sulutang, pero gusto pa rin po na magpaka-relevant mga kabayan. Katulad rin po dito kay Risa Hontiveros. Diba lately mga kabayan, ginamit niya yung DSWD. Taga-DSWD ba si Risa Hontiveros? So, ang kandugo po dito ni Rizal Tiberos at saka ni Lutang Makabayan, isa lang ho yan. Ganyan po ang kalakalan or yung mga style po na mga alipuris po ni Lutang Makabayan. So, yan po yung mga dilawan style. Diba? So, dito po kay PBBM at saka kay VP Sara, siyempre, traditional ho yan at normal ho yan mga kabayan sa isang leader na siya po dito gusto siyang manguna para sila po ang magiging role model dito. Hindi ba naintindihan po ng mga Pinklawan? Para gusto na nila makabayan, para sa feeling nila, para may gusto na silang mamima. May masabi lang po doon sa Twitter, kasi yung Twitter makabayan, sa hindi po nakakaalam, balwarte ho yan ng mga Pinklawan. Kaya kami po na mga vlogger, sa hindi po nakakaalam dito, kami po talagang nagipaggubat doon mga kabayan, nagipagbagbakan versus doon sa mga fake news doon sa Twitter mga kabayan. So anyways, don't worry, nandito naman po si Sir Ivan. Saka lagi ko pong protektahan po yung mga Marcos, kasi marami kasi silang lagi pong naninira ito mga kabayan. So anyways, bago ito mag-jump po sa ating next topic, siyempre, shoutout muna natin mga kabayan, ating mga silent viewers, yung mga viewers na hindi po nag-skip ng ating commercials, at yung mga viewers po ng mga early birds. I-shoutout natin mga kabayan, nandyan po si Henry Pilausa, nandyan po si Ma'am Marian Syuko, Len Gonzales, Maiti Baisa, Vicente Andales, Jelen Quezon, Fibro Nyula, Estrella Santino, hi to Rolando Ulay Diaz Agpawa, Boss Estelia, nandyan din po si Welmeli Acovera, hi to Teresita Bihasa, Marcres Hernandez, hi to Barkadahan Forever FM, Teresita Kainglet, Rita Mejia, Ingementiza, hi to Emily Timaho, Rose Guevara, Leonardo Astillero, nandiyan po si Vicente Andales, Emel Porto, Maria Medasiplon, Edgardo Canonigo, and hi to Sir Manolito Ventura, and of course, shoutout rin po kay Ma'am Maria Cristina Manimbao. Okay mga kabayan, dito na rin po
po tayo sa ibig kong sabihin, yung tungkol po sa isang fashion show na nangyari doon sa Malacanang. Ito po'y inulan talaga ng batikos po, siyempre ng mga anti-Marcos mga kababayan kasi gawain talaga na yan. But before ho natin dito ididibang tumagunggong nito, ipapakita ko muna sa inyo yung balita mga kababayan. So, for more details, let's watch this. Inulan ng batikos sa Amagarbong Fashion Show sa Malacanang noong nakaraang linggo. Ang palasyo agad namang dumipensa. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlena Alcaide. Grande at ibang level na mga kasuotan ang inirampa sa isang Pilipinas fashion show sa Malacanang noong nakaraang Martes, August 8. Tampok ang koleksyon ng batikang fashion designer na si Michael Leyva. Si First Lady Liza Araneta Marcos ang nanguna sa fashion show na layong ipromote ang talento, kultura at mga habing Pilipino ngayong buwan ng wika. Kabilang sa mga modelo, si Heart Evangelista na inspired ng perlas ng silanganan ang suot. All black si Bianca Manalo. Green and black gown naman si Mariel Rodriguez. Lumang pa rin ang magamang Heidelco at Scarlet Snow. Ibinida rito ang mga kasuotang hango sa kultura ng mga kababayan natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Pero tumaas ang kilay ng ilang netizens sa sosyal na fashion show. Lalo't marami raw ang nagugutom at kamakailan lang ay binaha ang maraming lugar sa bansa dahil sa bagyong Egay. Sa kabila niyan, giniit ng isang opisyal na Malacanang na walang ginastos ang gobyerno sa isang Pilipinas fashion show. Mga designer at private institutions daw ang naglabas ng pera para sa event. Doon mga kabayan, napahiya talaga itong mga gunggong neto, itong mga pinklawan, kasi sabi ng mga kabayan, babasahin ko lang po, ang sabi nila kasi na poverty, hunger, inflation, unemployment, solusyon, mag-fashion show sa Malacanang. Kasi ayon po dito sa balita po, itong sinabi po ni J.R. Santiago, hindi makakaila na mga Marcos ang nakatira sa Malacanang, mga walang paki sa kapakanan ng milyon-milyong Pilipino, naghihirap, basta sila ay napakasasa, ipangit ang kanyang sinabi mga kabayan. Ngayon, babasahin ko rin po, ito rin isa pong sinabi dito, tungkol po, sabi dito ni Heavily Yours, sabi niya, bakit kaya pumayag mag-fashion show si Michael Leyva sa Malacanang? Parang nagamit lang ang talent niya to deodorize na naman the Marcoses and their penchant for pompous events kahit lugmok ang karamihan because of the recent flooding in central and northern Luzon. Isahin natin mga kabayan. At sabi pa dito, sabi nila ito po isang fake news at paninira talaga. Sabi ito ni Alt Star Magic, fashion show in Malacanang like ilang milyones na naman ang babayaran ng tao dito. So yan po sinagot na po ng gobyerno natin at mismo po yung nag-organize po ng fashion show, nagsabi sila mga kabayan na wala po ditong binabayaran po. Hindi po dito ginamit ang pera ng bayan. Kasi sila po mismo dito, yung mga organizers, yung mga private po na mga businessmen, sila po dito ang nag-sponsor mga kabayan. Ito pong sinabi po ni Crescia, sabi niya, poverty, hunger, inflation, unemployment, solusyon, mag-fashion show sa Malacanang. Ano ba ang kinalaman ng fashion show na nangyari doon sa Malacanang tungkol ito sa poverty, sa hunger, inflation, unemployment? Sige nga mga pinklawan, ano ba ang kinalaman doon? Yung event na yon ay event po na isang organizer na si Michael Leyva makabayan. Ngayon, isipin ho natin, gusto ko na ilagay nyo ang inyong sarili doon po sa sapatos ni Michael Leyva makabayan. Kasi yung mga artist makabayan, yung po mga fashion designer, di ba may mga tema ho sila or may mga tema? Once mismo lang event makabayan, normally may tema ho sila. Ngayon, for example, kung ang tema mo na naisip mo ay tungkol dito sa mga cartoons makabayan, saan nyo exactly ilalagay ang inyong event? Di ba? Tungkol po sa mga cartoons. Ngayon, ang kasuotan naman ay tungkol po dito sa culture po ng Pilipinas. Saan ba dito ang maganda na venue makabayan? Kung like for example, kayo po dito ang designer. So, hindi po malayo, si Michael Leyva po dito ang kumontak po kay F.L. Lisa. Kasi alam po ni Michael Leyva makabayan, like for example, siyempre mga Marcos, kay Madam Imelda Marcos, kilala po natin si Madam Imelda Marcos, mahilig po yun sa mga fashion makabayan. Pero siyempre, mag-iba po na fashion tungkol po dito
sa kasuotan po ng culture natin sa Pilipinas. Di ba? Kilala ho natin si Madam Imelda Marcos. So ganun rin po dito kay Efelisa. Siyempre, and I'm very sure, ito po yung aking nasa isip mga kabayan, baka si Maki Liba ang kumontak dito kay Efelisa kasi gusto niyang mangyari ang kanyang event, ang kanyang fashion show doon sa Malacanang kasi kapag Malacanang mga kabayan, marami po ang makita dito. Unlike doon, ang kanyang fashion show kapag sa mall lang, siyempre sa mall lang yung makita mga kabayan, pero kapag dito kasi sa Malacanang, marami pong makita niyan. And that is a good news kasi siyempre marami po itong mga investors ang makita na hindi lang po sa Pilipinas, pati rin po sa iba't ibang country, makita po sa gawa dito ni Michael Liba. So siyempre mag-invest na mga kabayan. Yan po ang kahalagahan, ang ginawa po ni Michael Liba mga kabayan. Mautak po si Michael Liba. Talagang nilagay niya kung saan magandang venue yun. Ngayon, jump naman tayo sa ating next topic tungkol doon sa sinabi ko sa intro mga kabayan. Yung tungkol po sa, di ba sinabi ko na parang na-single out dito yung Divisoria. Kasi nga pasukan ng mga kabayan, kailangan na natin ditong bumili po ng mga school supplies para doon sa ating mga anak or para po doon sa mga pinapaaral natin. Meron kasi isang grupo na nanawagan po na beware daw doon sa mga school supplies kung saan merong toxic chemicals. Ang problema kasi ito mga kabayan ay parang na-single out dito yung Divisoria. Para maintindihan natin, let's watch this. Nananawagan ng isang grupo na maghigpit laban sa school supplies na may mga nakakalasong materyales. Ang ilan sa mga ito binibenta ng mas mura at walang product label. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Bit-bit ang mga walis, brush pampintura at iba pang gamit panglinis, sinimulan ng Toro Hills Elementary School sa Quezon City ang kanilang brigada eskwela. Pero ang iba, placard ang hawak para ipanawagan na maging toxic-free at waste-free ang mga paaralan. Git ng non-government environmental organization na ban toxics, paigtingin dapat ang Green Procurement Policy. Sa nasabing policy, may listahan lamang ng mga gamit na idodonate o ibibigay sa mga paaralan na walang nakalalasong kemikal. Gamit ang kanilang toxic chemicals detector, nauna nang sinuri ng grupo ang ilang mga school supplies galing sa Divisoria. Kasama dyan itong kiddie water container. Nakitaan niya ng detector ng 24,500 parts per million ng toxic lead. Ayon sa World Health Organization, matagal nang natukoy bilang nakalalasong substance ang lead. Ilan daw sa senyalis ng lead poisoning sa mga bata ang mas mababang intelligence quotient o IQ. Nakikitaan din sila ng pagbabago ng ugali gaya ng mas maikling attention span at pagiging antisocial. Nagdudulot din ng lead poisoning ng anemia, hypertension, kidney malfunction at pagkalason sa immune system maging sa reproductive organs. Ang mga epektong yan ng lead irreversible o maaaring hindi na raw magamot. Ang lead po kasi ay isang neurotoxin. Ang pangunahing inaatake nito ay yung utak, humihina talaga yung development, IQ development ng bata pag na-expose sa ganitong klaseng lason. Ang mami na si Angel, pabor sa isinusulong ng grupo. Titingnan ko din yung kung toxic ba siya o non-toxic. Kasi bata ang gumagamit. Lalo na sa anak ko, siya, mahikain, mabilis siya magkaubo. Pero ang ilan pang mga magulang na nakausap namin, iba ang isinasaalang-alang sa mga binibiling gamit pang eskwela. Siyempre, unang-una yung presyo kasi mataas na ang bilihin ngayon eh. So, yung disenyo, depende na sa mga batang gagamit kung anong gusto nila. Chinek ng News 5 ang mga ibinibentang school supplies sa Divisoria, lalo't kaliwat kanan na uli ang mga nagtitinda nito. Marami sa mga itinitindang school supplies dito sa Divisoria, pawang mga nakabundle gaya nito na 10 pirasong notebook sa isang pack. Ang problema, ang ilan sa mga yan wala ng product label na nakalagay. Ang sinasabi ng mga tindera, wala silang magawa dahil ito na rin daw ang mga ibinabagsak sa kanila. Panawagan ng grupong ban toxic sa DepEd, mas higpitan ang pagpapatupad ng mga batas patungkol sa pag-iwas sa mga nakalalasong kemikal. Wala pang tugon ng DepEd sa naturang panawagan. So yun nga mga kabayan, parang naawa ako dito sa mga naninda po, mga negosyante dyan sa Divisoria kasi na-single out sa mga kabayan. Diba, nakafocus po yung balita doon sa Divisoria. Alam ho natin, at talagang noon pa man, alam na ho natin mga kabayan na may mga toxic substance talaga or may mga toxic material yung mga ginagamit natin sa pang-eskwela. Halos naman po lahat mga kabayan. Pero siyempre yung ibang mga gamit, yung toxic na yun ay kaya naman sa ating immune system. Pero meron talagang gamit mga kabayan ng mga school supplies na hindi kaya ng ating
ating pong immune system. Ngayon, bakit nila pinangalanan po itong Divisoria? Kasi marami naman po mga school supplies, mga school supply store, dyan po sa mall. Even sa mall, mga kaabayan, di ba, bagsakan rin po yan. Pero bakit nila sininggulo out dito yung Divisoria? Kasi sa Divisoria, mga kaabayan, mas mura kasi. Sana pangalanan rin po nila yung iba mga establishmento, mga kaabayan, para ma-aware lang po lahat. Hindi dapat isingle out dito yung Divisoria kasi kawawa po yung taga Divisoria, mga kaabayan. Agree ba ka, Sir Ivan? Diba? So anyways, bago tayo mag-jump po sa ating next topic, siyempre sa po natin, nandyan kasama natin si Ma'am Nelda Amarga. Happy birthday kay Kurudo Aikida. Nandyan rin po, shout rin po natin si Erickson Miguel at saka ng kanyang pamilya. They are watching from Hawaii. Hi to Ashin 8511 from Cyprus. Nandyan rin po si Renato Patalita, Marilo Bidnarek, Myla Saldo, Aurora Ildefonso. Shout rin po natin si Evangeline Milbar from Clarin, Misamis Occidental. At nandyan rin po kasama natin si Ma'am Susan Buteres from Ilocos Sur. Okay, dito na tayo po sa issue ni General Katapang, mga kaabayan. Kasi majority po ng mga Pilipino ay nanawangad nito na pinaparesign na dito si General Katapang, mga kaabayan. Marami tayong nakikita po sa Facebook, sa Twitter, at saka sa iba pa mga social media platforms, mga kaabayan, nanawagan sila na gusto nila na si General Eliazar yung ipapalit daw dito kay Katapang, mga kaabayan. At saka para sa akin, walang problema po si General Eliazar. Kasi kilala natin si General Eliazar, mga kaabayan. Malaking posibilidad talaga na siya po ang papalit dito kay General Katapang. For more details, let's watch this. Bucor Chief General Katapang pinare-resign di umano ng Kongreso dahil sa kapabayaan di umano nito sa pamamalakad sa loob ng bilibid. Kaya naman, panawagan ng taong bayan kay Pangulong Bongbong Marcos, General Eliazar, kwalipikado di umano bilang Bucor Chief sa lalong umiinit na eksena sa patuloy na pagdinig ng Kongreso kaugnay sa pagkawala ng isang inmate sa bilibid ay kasabay din ng pagkatuklas ng patuloy na korupsyon sa loob ng bilibid at mas lalo pang lumalim ang pagdinig ng Kongreso dahil sa pagtuloy na pagpasok ng ipinagbabawal na gamot sa loob ng bilibid. Kaya naman, natanong tuloy ni Congressman Abante na kung maaari, pwede bang mag-resign na lang si General Katapang sa Bucor dahil sa di umano'y samut-saring mga problema sa loob ng bilibid na hindi pa rin nare-resolba. Kaya naman, panawagan tuloy ng taong bayan kay Pangulong Bongbong Marcos na kung maipapalit di umano kay General Katapang, higit na kwalipikado di umano si General Eliazar bilang Bucor Chief dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman ang kanyang kagalingan at katapangan, lalong-lalo na sa naging serbisyo nito noon bilang PNP Chief sa panahon ng Administrasyong Duterte na kilalang may kamay na bakal. Kaya marami sa ating mga kababayan ang sumasangayon. At ayon pa sa kanila, mabuti si Eliazar dahil may tapang, may dangal, may paninindigan. Yan ang dapat mamuno sa bilibid. General Eliazar ang pagkakatiwalaan sa Bucor. May kamay na bakal. General Eliazar is competent PNP official during his time in the service. And if he is recommended to head the Bucor, he is highly qualified. Mas magaling, mahigpit at disiplinado si General Eliazar. Mas matino iyon at sumusunod sa patakaran. The best sa lahat si General Eliazar. Napakatapang niya. General Eliazar is the right and the best general to be put at the Bucor. He will definitely clear and make the Bucor to be in the right path. Hindi dapat mag-resign, kundi sibaki ng Pangulong Marcos para wala ng kapit-tuko. Nakakasawa na yung Katapang na yan. And ko. You said a moment ago, Director General Katapang, that you will really go down to the hilt para masolve ang problema sa Bucor. O naniniwala po kayong lahat. For example, like ang sinabi po ng ating general dito, sino ba yung naakusahan ng korupsyon? Correction, Senior Inspector Abila Henry, sir. Kayo po ay naakusahan ng korupsyon, Mr. Chair. Wala po kung... totoo. Yun, naakusahan lang kayo. Hindi naman talaga totoo, di ba?
Opo. So Mr. Chair, ibig sabihin niyan, Director General, at ikaw, Madam Angie Bautista, sapagkat ikaw ang nag-file ng investigasyon, na meron talagang malalim na korupsyon sa Bucor. Mr. Chair. Inaamin mo. Yes, sir. Meron po. At hindi ka kasama ron, Mr. Chair. Hindi po ako kasama, sir. You are under oath. Sir, I am under oath, Your Honor. Okay. So, the Director General, ano po ang balak yung gawin sa korupsyon sa Bucor? I will continue my reform agenda at lahat po ng makakasuhan. Of course, I will submit the report. Marami na po akong tinanggal na sa serbisyo. Discharge for dishonesty. I will submit the report na may effort naman po, Mr. Chair, Your Honor. Therefore, Mr. Chair, Director General, heads must roll. Yes, Mr. Chair, Your Honor. And if you're not able, Mr. Chair, Director General, na gawin lahat ng mga bagay na ito, that you are willing to resign your position. Mr. Chair, I serve at the pleasure of the Filipino people and the President and the Secretary. I'm willing, if told, to resign from my position. But right now, I will not resign because I have a duty, a task to do, and please give me more time because sinalo ko lahat itong problema ito, Mr. Chair, Your Honor. Yeah, Mr. Chair, I salute you in saying that. I salute you in saying that. Hopefully, Mr. Chair, that you will be serious enough to be able to check on the corruption of Bucor. Why? Look, this Congress is giving you all the budget you need. At sinabi ko, Mr. Chair, nung last hearing natin, nais pa nating dagdagan ang budget upang magawa nyo na ang dapat nyong gawin. Pero, sa hearing na ito, nakikita ko na nagtuturuan kayo dito. Hindi ko alam kung sino dapat ang i-blame dito. You're blaming each other. And then all of you are saying that none of you is corrupt. Oh, para bang nakikita ko, kung hindi lang sa mga PDL, magmo-motion akong gawing 1 peso ang budget ninyo. I'm going to look into your report, Mr. Chair, Madam Chair, Director General. Before the budget hearing of Bucor starts, I would like to see that report. Can you promise that, Director General? Yes, Mr. Chair, Your Honor. I will do that before the budget hearing. Mr. Chair, ito lang huli. With the attitude that I see in Madam Angie Bautista, even in this hearing, I do not believe that she is telling all the truth. Marami pa tayong panahon para makita tayo rito. Hindi po natin malalaman na hindi po tayo dito, wala po tayo dito lahat ngayon kung hindi po nawala si Mr. Michael Cataroha. And what was kind of confusing and sad because even the Secretary of Justice was not informed immediately, Madam Chair. He was informed a couple of days later when he was missing. So my point right now, Madam Chair, is like I just hope that through this investigation, to this inquiry, we'll be able to find a solution and put an end to this ongoing problem of the New Bilibid prison of our Bureau of Corrections. It's always like this. Every new administration, problems come up at the Bureau of Corrections, at Bucor, particularly at the NBP. Every new president, there's always a problem. Atras ho tayo, kahit panahon pa po ni Pangulong Gloria, may problema dyan. Panahon po ni Pinoy, panahon po na dating PRRD, na ngayon ni PBBM, there's always a problem. Seems like this problem is ongoing and it keeps on coming back. Kaya nga po, my question here is it still the Bureau of Correction officials running the Bureau of Prisons? Hindi na po kasi. It seems like the pangkat, the gangs are running it right now, and it is so hopeless. Another point I want to raise, Madam Chair, Mr. Chair, is okay, we have a problem of congestion. So what solutions do they have? I mean, immediate and then long-term solutions to these problems. Kasi I believe, kung sinasabi ni General Katapang na transfer of detainees is isang solution para ma-decongest. So habang tina-transfer po ito, and I believe it will take months. So itong mga problem na ito, itong patayan na ito will continue, General Katapang. Ito pong yung mga quote-unquote parang tila sarap buhay ng mga PDLs natin na may pera, the moneyed PDLs, because yung sinasabi po ninyong conjugal visitations for 1 week, ito po ay para doon lamang sa mga may pera na PDL. Yung PDL po na
wala pong pera, hindi po siya madalaw ng pamilya niya na for 1 week dahil wala pong kubol na marerentahan po si PDL. So I just want siguro, Madam Chair, Mr. Chair, to balance equally. Kung po pwede isang PDL na may pera, yung PDL na walang pera ay po pwede rin na dalawin ng kanyang pamilya for 7 days. Kasi visitation now, Madam Chair, is 7 days eh. Unlike before, it's only 8 hours now, it's 7 days. So, yung nakaka-afford po ng kubol ay pwedeng tumira ng 7 days kasama ang pamilya. Another, Madam Chair, Mr. Chair, yung sinasabi na ordering food online, iyan po, hindi naman ho natin, of course, kasama daw ho yun sa moral, to yung right ng isang PDL para ma-uplift yung kanyang moral or something. Pero we also have to ask the question, paano na lang po yung family ng victims ng PDL na yon, looking from the outside, yung nakapatay sa asawa niya, nakarape sa anak niya or somebody, na nakagawa po ng krimen, is enjoying inside the Bureau of Corrections habang sila hindi na po nila kasama ang kanilang pamilya, ang kanilang asawa or anak dahil namatay na o nagahasa na nung PDL na nag-i-enjoy po sa loob. How does it feel for families of these victims, General Katapang, seeing na yung PDL po ay nag-i-enjoy sa loob, parang hindi po siya nagdurusa, kundi parang sarap buhay pa. Meron pa pong free wifi, General Katapang, yung mga PDL. Maglakad ka raw po, Madam Chair, Mr. Chair, sa labas po ng walls ng maximum security. Nag-aagawan po yung wifi signal. Lakad ka ng ilang metro, sige-sige Sputnik wifi. Paglakad mo pa, BCJ wifi. Yung nga lang po may password. So kailangan member ka ng pangkat na yon. So all this po, at saka they can drink, whiskey, Blue Label. They can drink XO. They have concerts, Madam Chair, Mr. Chair, every Friday night. Wala ho tayong problema, pero dapat ho limitahan din natin ito po mga privileges, parang sobra, or kung meron man, lahat po pantay-pantay. Lahat po ng PDL, hindi lang po yung manid. Kasi po, yung Blue Label, umaabot po yan allegedly 35 to 55,000 ng isang bote po ng isang Blue Label ho dyan dahil pinapasok po ng mga pangkat. Yun lang po sa akin. Sana po yung treatment natin, kung bibigyan po natin ng karapatan para naman sa welfare or moral ng PDL, dapat po lahat, yung mayaman at saka po yung mahirap. That's all, Madam Chair and Mr. Chair. Thank you po. Okay, thank you so much, Congressman Erwin Tulfo. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Alam niyo mga kababayan, gusto ko si Erwin Tulfo na ipasok lagi sa mga hearing na ganyan. Bet na bet ko si Erwin Tulfo. 'Di ba magaling siya magaling siya magtanong, magaling siya mag-suggest dito at klarong-klaro mga kababayan. Talagang pinag-iisipan niya ho. At yan po ang ating mga nakalap na mga balita ngayong araw mga kababayan. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang subscribe. Maraming salamat po sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, grant me strength and clarity as I embrace this new day. Guide my actions with compassion and wisdom. May I radiate positivity, spreading kindness wherever I go. Help me overcome challenges, growing through adversity. With gratitude, I embrace the opportunities ahead. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Ang aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayanang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino.